Noong Enero 26, 1972, isang trahedya ang naganap sa himpapawid na labis na kinabahala ng buong mundo. Isang eroplano na patungo sa Belgrade mula sa Copenhagen ay biglang sumabog sa kalangitan, nagdulot ng isang hindi malilimutang pangyayari. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, isang babae si Vesna Vulovic, isang flight attendant ang naging simbolo ng hindi kapani-paniwalang katapangan at himala. Paano nangyari ito? Paano nakaligtas si Vesna sa isang pagbagsak mula sa taas na higit 33,000 talampakan? Pwede bang magtagumpay ang isang tao laban sa halos imposibleng sitwasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak noong Enero 3, 1950 sa Belgrade, si Vesna Vulovic ay lumaki sa isang tipikal ngunit maayos na pamilya. Negosyante ang ama, habang fitness instructor naman ang ina. Ngunit sa murang edad pa lang, may kakaibang hilig na si Vesna, ang The Beatles. Dahil sa sobrang pagkahumaling sa bandang ito, nagdesisyon siyang tumungo sa United Kingdom matapos ang unang taon sa universidad, hindi lang upang mapalapit sa musika ng kanyang mga idolo, kundi upang hasain din ang kanyang kakayanang magsalita ng wikang Ingles. Sa simula, nanirahan siya sa Newbury kasama ng mga kaibigan ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nagtagal ay nilibot niya ang Europe. Sa London, nakatagpo siya ng bagong kaibigan na nag-imbita sa kanya sa Stockholm na nagpalala sa kanyang pagiging layas. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Nang malaman nilang umabot na siya sa Sweden, inakala nilang nalululong na siya sa droga o kung ano pa mang bisyo, kaya't agad siyang pinauwi sa Belgrade. Pagbalik niya, tila may nakatakdang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang araw, napansin niya ang isang kakilala na nakauniporme bilang flight attendant. Agad siyang nabighani at may nabuhay na malalim na interes. Hindi lang sa elegante nitong itsura, kundi sa ideya na maaari rin siyang makalipad patungong London ng libre kahit isang beses kada buwan kung siya ay maging stewardess. Mula sa ideya, naging plano, at mula sa plano, naging desisyon. Noong 1971, sumali si Vesna sa JAT, ang pangunahing airline ng Yugoslavia. Dahil sa kanyang maayos na pangangatawan, ganda at tindig, mabilis siyang natanggap. Sumailalim siya sa ilang buwang training at sa simula ay mga lokal na biyahe lamang ang kanyang hawak. Ngunit tulad ng paglipad ng kanyang mga pangarap, hindi nagtagal ay binigyan na siya ng mas malalayong destinasyon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nasama ang kanyang pangalan sa crew ng JAT Flight 367, ang flight na magtatatak sa kanyang pangalan sa kasaysayan. Ang hindi alam ng marami, hindi siya talaga nakatakda para sa flight na iyon. Hindi pa siya dapat mag-international flight, ngunit dahil sa isang pagkakamali, napasama siya. Isang stewardess na may parehong pangalan na Vesna ang dapat sana ay sumama at nagkataon lang na nagkamali sa pag-assign. Hindi na siya nag-report ng error, lalo na't sabik siyang makapunta sa Denmark, isang lugar na unang beses niyang bibisita. Secondary crew sila sa Flight 367 at ang kanilang tungkulin ay salubungin ang eroplano sa stopover nito. Pagdating nila sa Denmark, sumunod lang si Vesna sa mga kasamahan niyang veterano sa paglibot. Puno ng saya at excitement, ang lahat ay parang walang pakialam sa oras. Sila'y nag-shopping, nag-enjoy at naglakbay na para bang walang bukas. Lahat sila puno ng plano at gusto, nagmamadali upang magpasaya sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa kabila ng saya, isang pasahero ang tahimik na nagmamasid. Isang lalaki na may kakaibang aura, parang may itinatagong lihim. Medyo iritable siya at ang mga kasamahan ni Vesna ay hindi rin pinansin. Wala naman silang alam sa nangyayaring kaguluhan sa terminal. Nang bumalik sila sa hotel, walang kaalam-alam si Vesna na sa isang iglap, ang kanilang flight ay magiging isang bangungot. Bumalik sila sa airport at naghanda na para sa kanilang flight papuntang Belgrade. Nang umalis ang McDonnell Douglas DC-32, lahat ay tila normal.
Eksaktong 46 na minuto matapos nilang mag-take off, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa eroplano. Walang nakapaghanda, walang nakakaalam. Ang eroplano ay nahati sa tatlo at ang mga pasahero ay hinigop palabas sa kalangitan. Isang pagsabog na kumitil sa mga buhay ng walang kalaban-laban. Walang pagkakataon para magsalita, makapaghanda o makahingi ng tulong man lamang. Si Vesna, na nasa likurang bahagi ng eroplano, ay kasama sa isang bahagi ng fuselage na bumagsak ng direkta sa lupa mula sa taas na 10 kilometro, walang parachute, walang proteksyon. Isang lokal na magsasaka, si Bruno Honke, na dating sundalo sa digmaan, ang nakarinig ng ingay mula sa pagbagsak. Agad siyang nagtungo sa pinanggalingan ng tunog at doon niya natagpuan si Vesna, hindi gumagalaw, duguan at halos wala ng buhay. Bugbog at halos wasak ang katawan ni Vesna. Sa lakas ng impact ng pagbagsak, nabiyak ang kanyang bungo kaya't siya ay agad nawalan ng malay. Ang kanyang gulugod ay nabali, dahilan upang mawalan siya ng pakiramdam at kontrol sa karamihan ng bahagi ng kanyang katawan. Durog ang kanyang pelvis na isa sa pinakamahirap at pinakamasakit na uri ng bali, at ang isa niyang binti ay na-dislocate at may bali rin. Sa unang tingin, tila imposibleng siya'y makaligtas. Ayon sa mga doktor, ang sino man nababagsak mula sa ganong taas ay siguradong patay sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit hindi karaniwang tao si Vesna. Kahit walang malay, tila ipinaglaban ng kanyang katawan ang bawat segundo ng buhay. Nang matagpuan siya ng isang dating sundalo na ngayon ay isang magsasaka, halos wala na siyang pulso at nangingitim na ang balat niya dahil sa malamig na panahon. Pero may munting tibok pa rin ng buhay at iyon ang nagbigay ng pag-asa. Agad siyang isinugod sa ospital. Doon ay isinailalim siya sa sunod-sunod na maselang operasyon upang maisalba ang kanyang buhay. Tinanggal ang pamumuo ng dugo sa kanyang utak, inayos ang gulugod at dahan-dahang pinagtahi ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan. Sumailalim din siya sa mahaba at matinding rehabilitasyon, isang proseso na hindi lang pisikal na mahirap, kundi pati emosyonal at mental na pagsubok. Sa loob ng halos 1 taon, hindi siya makakilos ng mag-isa. Kailangang alalayan siya sa lahat ng bagay, mula sa pagkain, pag-upo, hanggang sa pagsasalita. Dumaan siya sa depresyon, sakit at mga sandaling gusto na niyang sumuko. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, mga doktor at ang di mabilang na mga therapist, pinili ni Vesna na lumaban. At sa huli, ang akala ng lahat na imposibleng mangyari ay natupad. Muling natutong lumakad si Vesna. Ang unang hakbang niya ay may kasamang luha ng sakit, tagumpay at pasasalamat. Hindi ito mabilis, hindi rin madali, pero bawat hakbang ay patunay na buhay pa siya at hindi siya susuko. Matapos makaligtas sa isang trahedyang halos imposibleng malampasan, unti-unting bumalik si Vesna Vulovic sa normal na pamumuhay, ngunit hindi na kailanman naging katulad ng dati. Sa kabila ng kakayahan niyang muling makalakad, nanatili ang mga permanenteng pinsala sa kanyang gulugod, binti at pelvis na nagdudulot ng araw-araw na pananakit at limitasyon sa kanyang kilos. Ayon sa mga doktor, ang muling pagbangon ni Vesna ay isang medikal na kababalaghan. Ngunit sa likod ng ngiti at tahimik na paninindigan, bitbit niya ang trauma, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Dahil dito, hindi na siya muling bumalik bilang flight attendant. Sa halip, inalok siya ng opisina sa airline, isang tahimik na pwesto malayo sa alaalang bumagsak mula sa langit. Habang nagpapagaling at muling nag-aayos ng buhay, unti-unting nagbago ang pananaw ni Vesna. Mula sa isang masayahin at simpleng dalaga, naging mapagmasid siya sa kalagayan ng mga tao sa paligid niya. Nagsimulang sumiklab sa kanya ang damdaming makibaka para sa hustisya at karapatan ng mamamayan, lalo na sa ilalim ng mapang-aping rehimen ni Slobodan Milosevic. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang kanyang tinig. Hindi siya nanahimik habang ang iba'y takot magsalita. Ginamit niya ang kanyang pangalan at katanyagan hindi para sa sarili, kundi para ipagtanggol ang mga naaapi.
Naging boses na siya ng mga nangangailangan, isang pagbabago na hindi niya naisip na magagawa niya. Noong 1990, natanggal si Vesna mula sa trabaho sa JAT Yugoslav Airlines, isang airline na mahigpit na konektado sa gobyerno. Ang dahilan, ang kanyang lantad na pagkondena sa diktadura ni Milosevic at ang masigasig na pakikilahok sa mga protesta, pero hindi ito nagpatigil o nagpatahimik sa kanya. Para kay Vesna, ito'y hindi kabiguan kundi patunay ng paninindigan. Mas pinili niyang tumindig sa prinsipyo kaysa manatiling tahimik at ligtas sa trabaho. Sa mga susunod na taon, naging aktibo si Vesna sa kilusang oposisyon, sumasali sa mga demonstrasyon at lumalaban para sa kalayaan ng pamamahayag at karapatang pantao. Hindi siya politiko, hindi rin siya leader ng kilusan, pero ang kanyang kwento at presensya ay naging simbolo ng tapang at pag-asa. Noong taong 2000, tuluyang bumagsak ang rehimen ni Milosevic sa pamamagitan ng tinaguriang Rebolusyong Oktubre 5. Isa itong tagumpay ng bayan at isang tagumpay na pinanday ng tapang ng mga tulad ni Vesna. Matapos ang revolusyon, tahimik na namuhay si Vesna. Umiwas siya sa media at pinili ang simpleng pamumuhay sa Belgrade. Noong Enero 2016, siya ay pumanaw sa edad na 66. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi natapos doon. Kinilala siya ng Guinness World Records bilang taong nakaligtas sa pinakamataas na pagbagsak ng walang parachute. Ngunit higit pa roon, kinilala siya bilang babaeng tumayo laban sa pamahalaan, laban sa takot at laban sa kawalang katarungan. Isang kahanga-hangang transformation na kahit siya ay hindi mag-aakalang magagawa niya. Kung ikaw ay nakaligtas sa isang trahedya na halos hindi ka panipaniwala, gagamitin mo ba ang pangalawang buhay na ito para sa sarili o para sa pagbabago? Ang kwento ni Vesna Vulovic ay hindi lang tungkol sa pagbagsak ng isang eroplano. Ito ay kwento ng pag-angat ng isang kaluluwa na ginamit ang kanyang karanasan upang tumindig para sa tama. Ikaw, kailan ka tatayo?